God is good. All the time. And in all the time, God is good. God is great. God is good. Alam niyo mga kapatid, habang tinitingnan ko kayo at tinitingnan ko rin yung basa sa gilid, I have a mixed feelings. Iniisip ko at nahihiya ako sa Panginoon na sa ganitong pagkakataon na wala naman pa naman tayo sa persecution ay para bagang pinipersecute na kayo. Hindi pa dumarating yung tinatawag na actual na persecution na binabanggit ng Biblia. Pero para bagang nakikita na natin ang mga palatandaan ng persecution. Kanina, habang nagmamaneho ko papunta sa lugar na ito, sabi ko, gusto kong makita ang mga kapatid dito sa U-Belt sa bago niyang format. Sabi ko, bakit bagong format? Sapagkat the last time I speak here, ay nandoon tayo sa loob. At hindi ko maunawaan kung bakit kayo nasa labas. Bagamat ako'y taga-CNC, hindi ko rin naunawaan kung bakit kayo ay nasa labas. And ito ay nasa Facebook at maaaring mapakinggan nila ang mga bagay na gusto kong imensahe sa salita ng Panginoon at isang panawagan sa isang sitwasyon na nararanasan ng mga kapatid sa lugar na ito, na isang bagay na hindi normal at marahil ay hindi katanggap-tanggap sa panahon na tayo ay malaya pang sumasamba. Ang aking opisina ay Public Affairs and Religious Liberty. Masakit sa aking kalooban na para baga sinisikil ang inyong karapatan sa isang malaya at maayos na pananambahan. Habang nakikita ko kanina, habang dumarating ang lumalakas ang ulan, at dahil yan pala ang ilalim nito ay septic tank, kasabay din yan ang pag-amoy. Alam nyo, pag-amoy ng pagpasok ng tubig, unting-unting pagpasok ng tubig at umaamoy. At sa kabila nun, merong isang tuwa na aking nadarama sapagkat kayo ay buo, sapagkat naiintindihin ninyo ang tunay na pananampalataya at tunay na pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. Isang bagay na hindi po pwedeng mawala sa inyo ang inyong pagtitiwala at pananampalataya na inilalagat ninyo ang inyong sarili sa paanan ng Diyos. Today's message is meeting Jesus in the New Samaria. Hindi pa nila makita nandoon yung notes ko. Sige, muna lang. Today's message is entitled Meeting Jesus in the New Samaria. Marahil ay nabasa ninyo ang John chapter 4. Sa John chapter 4, kung bubuksan ninyo ang Bible, makikita ninyo ang isang tagpo sa pagitan ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Sino sa inyo nakabasa ng John chapter 4? Familiar kayo sa kwento ng yung babae sa balon. Yung babae sa balon. At ang kwentong ito ay isang kwento na may kinalaman sa tinatawag na mission. Ang kwentong ito ay merong tinatawag na mahalagang bagay kung paano natin dadalhin ang ebanghelyo sa iba. Alam niyo, sa GC, meron tayong tagline o pinanginan na lagi natin dinadala yung tinatawag na grounded in the Bible. Tandaan niyo yan? Grounded in the Bible, focus on the mission. Sino sa inyo nakarinig nun? Grounded in the Bible, focus on the mission. Yun ang pinaka-dinadala natin sa bagay na yon, na nagsasabi kung paano ang bayan ng Diyos ay dapat may lagay sa kanilang sarili ang kahalagahan ng
salita ng Diyos. Kung paano ang Biblia ay magiging bahagi ng kanyang sistema. Isang bagay ang nais kong sabihin sa inyo sa tanghaling ito. Meeting Jesus, pagkamamamayan natin ay makalangit. Hindi mo na kinakailangan pang pumunta, mag-travel sa malayo, sapagkat ang Samaria ngayon ay yung labas lamang ng pintuan mo. Ang Samaria ng CLC ay hindi yung Talim Island na napakalayo na siyang sinasabing the last frontier sa teritoryo ng CLC. Ang Samaria ng CLC ay ang Lubelt. Ang Samaria ng CLC ay ang Lubelt na mga taong nag-iintay ng kalinga, nag-iintay ng tamang pagkaunawa kung ano ang nangyayari sa kanila sa kasalukuyan. Minamahal ko mga kapatid, the New Samaria are those people that we often miss. Nakakaligtaan natin. Kasama natin pero hindi kasali. Alam niyo, nung nakaraang pagpupulong, inanap ko sila. Sabi ko sa kanila, sabi nila sa akin, Pastor, wala yung pangalan namin sa listahan. Wala sa listahan, papel lang yan, sabi ko. Eh, di magpalista kayo. Sabi ko ganun, magpalista kayo. Wala pangalan nyo sa listahan eh. It is a real thing. Real thing. Wala talaga yung pangalan nila. Nagpalagay lang sila. Nagpalagay lamang sila. Ang Samaria, the New Samaria, ito po yung mga taong we often miss. Nakakalimutan natin. Kung minsan, nag-evangelize tayo sa napaka-komplikadong mga lugar, pero nakakalimutan natin yung ating kapitbahay, yung ating ka-office mate, yung ating mga kaklase, yung mga nasa ating kapaligiran, and even our church mate. Na hindi natin alam na merong dinadamdam na. Mahalaga na makita natin ang katotohanan ukol dito. Kaya nga sa isang testimony na sinasabi sa sulat ng testimonies, the Lord desires His people to arise and shine amid the moral darkness of the world. They are to go forth to the needy and oppressed and give them the light. Meron tayong mandato na anuman ang circumstances na maaaring mangyari, siguro sasabihin natin na dahil sa sitwasyon namin ngayon ay para bagang sabihin na natin yung maragsak na salita, parang illegal kami. Sa akin naman gagaling nyo, huwag na sa inyo. Pakiramdam ninyo ay illegal kami. Mag-i-evangelize pa ba kami? Ano ang sasabihin ng mga tao? Eh kung kayo nga, kabilang sa sarili ninyong relihiyon, eh parang bagang pakiramdam nyo, pine-persecute, and then mangangaral pa kayo, sasama pa kayo ng magdadamay pa kayo. Di ba? Pero hindi ganon ang perception ng mga kapatid dito sa lugar. Amen? Amen. Sapagkat hindi ganon nyo tinitingnan ang gawain. Tinitingnan nyo ang gawain sa mata ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, I must go through Samaria. Kinakailangan mapuntahan ko ang Samaria sapagkat merong individual na naghihintay sa akin doon upang malasap niya at maranasan niya ang kaligtasan bilang bahagi ng isang global church. The Seventh-day Adventist Church is a global church. Hindi ito yung Yugal Church. Hindi ito yung mga simbahan natin. Ito yung pambuong simbahan. Kaya nga ang pagtingin natin, ang pangangalaga natin, ang pagmamahal natin ay katulad ng pagmamahal ni Jesus na kanyang ibinigay sa sanlibutan. Mahalaga na maintindihan natin. In our prophetic identity, the remnant builds bridges. Hindi siya nanununog ng tulay. Nagtatayo siya ng tulay.
Iniaabot niya ang bawat isa. Hindi siya nagiging cause ng dahilan o dahilan para magkawatak-watak ang kawan. Our prophetic identity, the remnant builds bridges. Amen? Amen. Sa sanlibutan walang Kristo. Sa sanlibutan walang pananampalataya. Hindi tayo kaagad-agad nagiging judgmental sa kanila. Sabi ng isang talk show, bawal ang judgmental. Bawal ang judgmental. Pero sinasabi natin sa kabila ng bawal ang judgmental, merong prinsipyong itinuturo ang Biblia. At ang Bibliang ito ang nagsasabing si Jesus ay namatay para sa makasalanang katulad nyo at katulad ko. At dahil dito, tayo na nagsasabing tayo ay kabilang sa remnant church, hindi tayo nanununog ng tulay, hindi tayo gumagawa ng paraan para magkawatak-watak tayo. Tayo'y gumagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa ating mga puso upang magtayo at magpatibay ng mga relasyon kay Kristo Jesus. At bilang isang practical action, we need not to cross the sea. We need only to cross the street before crossing the sea. Alam niyo yun? Kasi kung minsan I want to be a missionary there in Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, United Emirates, bakit po yung mga bansang binanggit ko, US, Australia. Pero nakalimutan natin, pwede kang maging misyonaryo, ang gagawin mo lamang, tumawid ka lamang sa kalsada ninyo. Lumabas ka lamang ng pintuang ito. Tumawid ka lang at lumakad sa basang daan na ito. At makikita mo ang isang Samaritano na hindi pinapansin ng sanlibutan at nangangailangan ng Kristo. Kinakailangan mo lamang pumunta sa kapitbahay mo. Kinakailangan mo lang puntahan mo ang kapatid mo na nanghihina sa kasalukuyan dahil sa sitwasyong nangyayari sa kasalukuyan. At ipaalala na hindi ang mga bagay na ito ang nagdi-define ng inyong identity kay Kristo Jesus. Amen? Mga kapatid, the ministry of healing says, it is through the social relations that Christianity comes in contact with the world. Alam mo kung minsan, ang mga evangelicals, malakas sila sa ganyan. Malakas sila ay social justice at yung mga bagay-bagay. Ngayon, pag nag-usap tayo tungkol sa politika, yung mga flood control na yan, yung mga bagay, sabi natin, leave it to the politicians. Parang ayaw natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Pero isang bagay na dapat nating tingnan, anumang uri ng forma ng katiwalian, kasamaan, ay hindi dapat kinukonsulti ng mga Kristiyanong may pagkakatiwala at may pananampalataya kay Jesus. At ang malungkot na bagay, kung minsan, ang katiwalian ay hindi nanggagaling sa labas. Kung hindi nanggagaling sa labas, kayo na ang mag-isip kung saan nanggagaling. Pero ang sabi sa atin, maiintindihan natin ang isang bagay kung patuloy nating kinikilala si Jesus. Grounded in the Bible, focus on the mission. Alam ba natin ang ibig sabihin niya? Alam ba natin kapag sinasabi natin, I will go, hindi tayo pwedeng magkamali. Kapag tayo ay grounded in the Bible, hindi tayo pwedeng magkamali na tayo rin ay dapat na grounded kay Jesus. Kasi kung minsan, pinagmamayabang natin, kung minsan, alam mo, may mga pride, may self-pride. Ang Adventist ay grupo ng mga denomination, sa mga Protestant denomination, ay isa sa pinaka-learn na mga tao. Alam nila ang kanilang Biblia. Pero alam niyo ba ang sabi ng Bible sa John 5:39? Sabi ni Jesus, doon sa kanilang kausap ng mga
mga taong nagsasabing naniniwala sa Biblia at they are grounded in the Bible, sabi ni Jesus doon, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Sinisiyasat nyo ang kasulatan sapagkat sa pag-iisip ninyo, meron kayong buhay na walang hanggan. Pero alam nyo ba, sabi ni Jesus, these things, ang mga bagay na ito ay nagpatuturo tungkol sa akin. And yet, sabi ni Jesus, you refuse to come to me. Tumatanggi kayong lumapit sa akin. Kaya hindi pwede lamang palasak na sasabihin natin, grounded on the Bible. We must be grounded on Jesus. Sapagkat si Jesus ang laman ng Biblia. Si Jesus ang essence ng Biblia. Eh ano, kung alam mo, mga memory verse mo, kung wala ka namang Kristo, at ang alam mo lamang ay yung mga pulisiya, na sa tingin mo ay pulisiya rin ni Kristo, minamahal ko mga kapatid, dapat nating maintindihan ang mga bagay na ito. Ikalawa, nabubuhay tayo sa sanlibutan na nauuhaw. Sabihin natin, totoo bang nauuhaw ang sanlibutan? Meron akong isang libro na matagal nang binasa. Sabi nila, para daw kaawa-awa ang sanlibutan kasi wala silang kaligtasan. Pero ano ba ang tingin ng sanlibutan sa atin? Tayo ang kaawa-awa. Ha? Sabi, yung mga Kristiyano yan, kaawa-awa. Samantala kami, malangya namin pagkilos, malaya kami, wala kaming problema pinansyal. Kaya sino ang kaawa-awa? Pero ano ba ang totoo? Narito ang tubig ng buhay na ibinibigay ni Jesus sa babae Samaritana. Sabi niya, ni Jesus, kung alam mo lamang yung tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na muling mahuhuhaw. Wala nang pagsalok sapagkat hindi ka mahuhuhaw. If you know the gift of God and who it is that says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus lamang ang tunay na makapagsasalba ng mga pangangailangan at tunay na satisfaction. Sabi ng iba, nag-aaral ako, nag-take ako ng board exam, nakapasa ako, pero wala akong trabaho. Doon ba natin dinidefine ang buhay natin? Doon ba natin tinitingnan kung ano tayo? Minamahal ko mga kapatid, true evangelism doesn't start on a stage. It begins at the well through presence, humility, and relational ministry. Hindi ka po pwedeng mangaral. Hindi ka po pwedeng mangaral. Di ba ang sabi ng Biblia? Bago ka lumapit sa iyong kapatid, pumunta ka muna at magpag-sorry ka muna sa kanya. Hindi po pwede na i-deadma natin ang isang sitwasyon na nangyayari ngayon. Hindi po pwedeng sabihin natin, mangaral kayo mga pastor, mangaral kayo mga simbahan, and at the same time, sa gitna natin, ay nalulungkot tayo. Hindi natin pinagtatawanan o hindi natin kinukutya o hindi natin tinitingnan ng isang sitwasyon na para bagang wala tayong magagawa. Ang totoo, meron tayong magagawa sapagkat ito ay simbahan ni Jesus. True evangelism doesn't start on stage. It begins at the well. Through Christ's presence, humility, and relational ministry. Iniaabot ni Jesus ang kanyang mga kamay. At sabi niya sa babae, give me a drink. Painumin mo ako. Painumin mo ako sapagkat sa pamamagitan nito, maiintindihan mo kung ano ang nais kong mangyari. And the living water meets the deepest thirst na dapat na maranasan natin bilang mga mananampalataya. Ang tanong, ano ba ang malalim na kauhawan
sa kasalukuyan ang nararanasan ng mga kapatid dito sa lugar. Definitely, sasabihin natin on a surface level, wala kayong matinong pinagsasambahan. Bigla kayong na-upload. Upload ba tawag doon? Bigla kayong may ticket na kayo eh. Sabi, hindi kayo kasama sa takbo na aeroplano. Next batch pa kayo. Bigla kayong naalis. Eh hindi naman. Matagal na kayo nakaupo. Sabi, hindi niyo naupuan yan. Marahil isa yun, iniisip ninyo. Marahil iniisip ninyo, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga taong pinapangaralan ko. May kayo pa ba ako mangaral? Sabihin ko, ito ang totoong iglesia. Ang tanong, ito ba ang nagdi-define sa atin dun sa mga bagay na nararamdaman natin sa kasalukuyan na para baga sasabihin natin, manghihina ako dahil ganito ang nangyayari sa amin dito. No? Kapag tandaan natin, ang may-ari ng gawain, walang iba kundi ang Diyos lamang. Amen? Amen. Siya ang may-ari ng misyon. At si Jesus, kapag lumalapit sa atin, ibinibigay niya at ipinapaunawa niya sa atin ang tinatawag na malalim na kauhawan na dapat natin maranasan. Evangelism as presence, not just proclamation. Maraming magagaling na humawak ng mikropono para mga orator na nangangaral na sinasabing, and this gospel of the kingdom shall be preached, and the end will come. Pero ito ba? Lamang ang hinihingi. Nung magsasabing ang pangangaral ay magtatapos sa ganitong kaparaanan sa pamamagitan ng paghawak ng mikropono at pagsasabing na si Jesus ay malapit ng dumating. Minamahal ko mga kapatid, kinakailangan na maranasan ng mga tao ang isang presensya. At ang presensya niyon ay binigay ng halimbawa ni Jesus nang siya ay pumunta sa Samaria. I must go there in Samaria upang maranasan nila. How I wish na yung mga leaders natin sa CLC ay pumunta rito at kasama niyong mag-worship ng araw ng Sabado. Amen. At habang nag-worship ay lumalakas ang malakas na ulan at maranasan nilang basa ang paligid. Hindi dahil sa tayo gustong manuya, kundi para maintindihan natin lahat na sa hirap at ginhawa, tayo ay sasamba, tayo ay magbibigay ng papuri sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Evangelism as presence, not just proclamation or memos. The well is where life happens. Alam niyo, kuminsan kami mga pastor ay pinagsasalitaan ng mga bagay na itong mga pastor naman to ay nagpapastor from a distance. Alam niyo yun? Nagpapastor from a distance. O sige, gawin mo yan. O sige, ganito yung ganyan ito. Pero hinihingi ng Diyos ay makita ang presensya ng pastor sa kanyang kawan at makita at makilatis kung ano ang tunay na nangyayari, aktual, at hindi lamang sa mga report ng papel. Kasi kung magaling ka gumawa ng report kayang-kaya mong pagandahin ang isang report. Parang yung DPWH, excuse me po, sabi, matatapos na yung proyekto, pero ghost pala. Tapos sa papel, pero walang nasimulan. Walang nasimulan. The well is where life happens. At kinakailangan ng presensya ni Jesus, kinakailangan ng presensya niyo. Sapagkat the urgency of the hour is badly needed. Sabi ng Bible,
and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all nations, and the end will come. Hindi po pwedeng patumpik-tumpik. Naalala ko yung isang matandang pastor, si Pastor Busilata. Sabi niya sa amin, kapag kayo ay nag-evangelism, gusto ko, pag ako'y nagsasalita sa harapan, ang gusto ko, nasa harap kayo. Wala dapat palakad-lakad. Gusto ko natatalsikan ko kayo ng aking laway. Hindi po pwedeng tutulog-tulog kayo sa likuran at hindi po pwedeng hindi kayo interesado sa sinasabi ko. Dahil ano na lamang ang sasabihin ng mga nakikinig sa akin. Yung mga miyembro mo nga, pastor, hindi interesado sa iyo, kami paya. Alam nyo, bilang batang ministro noon, bagamat simple lamang yon, pero mayroong prinsipyo na naitanim sa aking sarili. Hindi ka pwedeng magpastor in a distance. Sabi mo, kumpas ka. Gawin mo na to. Ganyan, sige, subo kayo ito. Punta kayo ito. Kinakailangan makita mo. Pumunta ka rito. At tingnan mo ang aktwal na nangyayari. And then sasabihin mo na ang sanlibutan ay magtatapos na. Minamahal ko mga kapatid, sa nagtatapos ng gawain ng Diyos, hindi ang lakas ng boses ng pastor, hindi sa degree na tinanggap ng pastor o kakayahan niyang magsiwalat, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Through the power of the Holy Spirit, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya, mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Siguro sasabihin ninyo, kailan kaya ang showing ng sa taas para muli kayo makapasok? Kung ako lang tatanungin nyo, pwede na nga natin buksan ngayon yan eh. Let's go. Amen. Pero ang tanong, handa ba kayo? You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. The Seventh-day Adventist Church is a global church. Ang nagmamay-ari ng ating relihiyon ay si Jesus. Ang may-ari ng ating pananampalataya ay si Jesus. Minamahal ko mga kapatid, you can never go wrong when you are in Christ Jesus. Amen? Amen. A people of prophecy must be a people of presence. Kinasabi natin, nasa propesya, tayo ay pinagmamalaki natin ang kwento ng Daniel 2. Nasaan na kaya tayo? Doon sa Daniel na yun. Nandun na tayo sa pagsasara ng simbahan. Doon ba? Namahal ko mga kapatid, there is a new Samaria na dapat na maintindihan ng bayan ng Diyos sa kasalukuyan. In those days, ang Samaria ito ay isang typical na lugar doon sa Palestina na iniiwasan ng mga Hudyo, subalit si Jesus ay pumunta doon. In a lighter context, pero din Samaria, sa lugar natin, maraming sabihin ninyo, Uber, na ayaw puntahan. O isang bagay na sinasabi na matitigas ang daw ang mga ulo ninyo. Pero hindi po kanina, hindi naman. Mahalaga na maintindihan natin na magpatuloy lamang tayo sa pananampalataya. Ipanalangin natin ang ating mga leaders. Dahil ang mga tunay na leaders ay nakikinig. Tandaan nyo mga kapatid. Ang tunay na leader ng Diyos ay nakikinig. Katulad ni Jesus na inakupang niya ang kanyang sarili at sinabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, Ama ko, patawarin mo sila
itong mga taga-Yubel sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang tunay na leader, tinatanggap ang malaking hamon sa kanilang buhay. Ipanalangin po natin ang ating mga leaders sapagkat hindi po tayo isang simbahang watak-watak. Tayo po ay iisa. Mahalaga na tayo ay grounded in Christ. Amen? Amen. Hindi lamang grounded in the Bible sapagkat baka ibang Bible, baka may apocrypha yung Bible na binabasa ng iba. We are grounded in the Bible, meaning we are grounded in Christ. And we are focused not on the mission of our mission, but on the mission of Christ. Ang misyon ni Jesus ay gawing alagad ang lahat ng mga tao at handa sila sa nalalapit na pagparito ni Jesus. Ang dalangin ko, mga kapatid, patuloy nawang maging matatag ang Yuda. Huwag kayong maghimagod sa pakikipag-usap sa mga itinalagang leaders. Gawin ninyo ang isang bagay na malaya kayo sapagkat wala pa naman tayo sa persecution. You should test the water. Nasa Biblia yan. You should test the water. Sabi ng Bible, test the Spirit. Subukin niyo ang Espiritu kung yan ay Espiritu pa ng Diyos. Manatili kayo kay Jesus. And you can never go wrong with Jesus. Ang dalangin ko, sana pagbalik muli dito, bukas na yung second floor. At hindi lamang mababaw na dahilan niya. Ang mahalaga, mga kapatid, masarado man yan o mabuman yan, magkasama-sama tayong sumasamba sa Diyos sapagkat iisa tayo kay Kristo Jesus. Hindi natin kalaban ang ating pamunuan. Sa totoo lang, lahat tayo ay dapat magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang tanong, saan tayo dapat nagiging isa? Diba? Lagi natin narinig, makibaka, iba pala yun. Iba pala yun. Maging isa tayo. Pero ang tanong, saan tayo dapat maging isa? Kung ako isang pastor at ako isang pastor, dapat kang makiisa, sumunod ka, tama, susunod ako. Susunod ako sa tunay na pastor na tumawag sa akin at yan ang walang iba kundi si Jesus. Amen? Amen. Sapagkat ganon din kayo. Kapag sabi ng Biblia, kapag ang pastor tumawag sa kanyang tupa, narinig kanyang tupa, sila ay susunod. Kaya, kami rin naman ay nag-iingat. Na sa aming pagtawag, baka walang sumunod sa amin sapagkat hindi pala kami tunay na pastor. Ang dalangin ko, mga kapatid, there is a new Samaria today. And that Samaria ay nasa labas lamang ng pintuan natin. Ang Samaria ay nasa labas lamang ng opisina natin o nasa loob ng ating kampamento. At kinakailangan, katulad ni Jesus, kinakailangan nating pumunta at gawin ang pinakamabuting bagay at malaya natin sasabihin, I will go sapagkat isang bagay na inilagat natin sa ating sarili. At tulad ng sinasabi sa atin, tayo ay mga tao ng opisina. Hindi po tayo mga manghuhula. We are people of prophecy. At si Jesus ang katuparan ng propesiya niya. At dahil si Jesus ang katuparan ng propesiya ngayon, ang sabi ni Jesus, ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang kaparaanan ay hindi ko itinataboy o itataboy. Ang dalangin ko, mga kapatid, magbahalan tayo sa isa't isa. Kilalanin natin na meron tayong isang leader, walang iba kundi si Jesus. May isang pastor, meron tayong isang aral. Meron tayong isang simbahan, the Seventh-day Adventist Church. At ang Yubel ay isa lamang sa bahagi ng malaking bahagi ng simbahan. Bagamat nakakaranas kayo ng parabagang persecution ng ulan dahil bumabaha pag umuulan, pansamantala lang yan.
magkakaroon pa rin kayo ng magandang umaga sapagkat si Jesus ang tunay na katwiran na dapat natin sampalatayanan. Tayo kung natin tumayo sa sampalatayanan. Let us pray. Panginoon po namin Diyos, marami pong salamat, Ama, at hindi niyo pinanghihinaan ng loob ang aking mga kapatid. Patuloy niyo pong pinapadama sa kanila na sila ay hindi nag-iisa. Patuloy niyo pong ibinibigay ang biyaya at kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Higit sa lahat, ang kaligtasan na tinanggap nila mula sa amin, Panginoong Hesus. Ama naming Diyos, patuloy nawa naming maranasan ang iyong kababaang loob. Patuloy nawa naming maranasan ang iyong biyaya. At patuloy nawa naming maranasan ang tunay na nagpagsunod sa isang panawagan na kaming lahat ay magpasako sa ilalim ng krus. Salamat po sa araw na ito na muli niyong pinaalala sa amin that there is a new Samaria na dapat naming lakaran at abutin habang nagtatapos ang gawain ng Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin na narito ngayon, gayon din ng mga kapatid na nanonood sa pagsambang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.